Good morning, ma'am. So, yun, natanong mo rin. So, ikaw nag-comment ka doon sa post ko na nakikiusap kay BP Inday na sana naman mag-react siya kasi nga yung balibalitang isususpindi si Mayor Basti. Tapos nananawagan ako sa kanya na sana kahit papano mag-react naman siya, kahit papano mag-comment naman siya kung ano ba dapat, ilabas niya na yung bagwis niya, lumipad na yung agila, yun yung pinagmulan nitong tanong mo. Ganito yan, ma'am. Anong gusto kong gawin ni VP? Anong gusto ng majority ng Filipino, 32 million, na gawin ni VP? Kasi dati naman, Vice President si Lenny, ang dami niyang reaction kay PRRD. Halos nga parang lumalabas lang na ano ba si BP dati, yung bang palagi sa opposition kasi siya, so palagi siyang may say sa bawat yung sa tingin niya hindi siya agree sa ginagawa ni PRRD. Okay lang naman, di ba? This time kasi, kaya ako nasabi yun, kaya ako nanawagan kay VP na sana magsalita na siya or sana magkomento na siya, which is I'm so happy kasi ginawa niya yesterday. Nagpalabas siya ng statement na kinundinan niya yung nangyari kay Pastor. I mean, yes. So, finally, narinig din natin na pinalabas niya yung opinion niya na hindi siya agree sa ginawang karahasan sa pagtugis kay Pastor. So, ngayon, yan ang ibig ko po sabihin. Kasi po, ako mismo na nakasubaybay ako sa mga pangyayari, ma'am. Sa naintindihan ko lang sa takbo ng ating bansa ngayon, once opposition ka, once kumukontra ka, bigla ka na lang may kaso. Bigla ka na lang masuspinde. Nangyari kay Gov Hobahib, nangyari sa Gov ng Cagayan, nangyari kay Mayor Rama, at marami pang iba nangyari sa lahat ng ilang tao doon sa Bohol, na which is ginamit lang yung kaso doon sa Chocolate Hills na parang huwag na tayong maglukuhan. Kung nangyayari yan na hindi sila kalaban ng gobyerno, kung ang iba nga dyan, anak ng sekretary ng justice, nahuli, may mga ebidensya na kalaya nga, di ba? So yun, yung si Sayarot nga, nahulihan pero kasama pa sa pag-a-abroad. Ngayon, tinanggal yung 40 ka-pulis sa Davao. Tapos, nilagyan ng SAF, nilagyan ng iba't ibang pulis. Kasi kasi nga natatakot na baka mag-people's power at yung mga pulis na yun tutulong. Or para magawa nila yung kagaya ng ginawa nila nung nakarang araw kay Kibuloy. Kaya tinanggal yung mga pulis doon. Even na napalitan na nga yung pulis, ibang police pa rin department ang dumating. Ngayon, dito ako medyo mas na-alarma, kaya nakiusap ako kay VP na magpakita siya ng reaction. Nanonood ako dito sa TikTok Talamak. Etong mga trolls na may budget na 400 million para siraan ang mga Duterte, bawat scroll ko kasi dumarami na yung statement ni Las Cañas na bayad naman, na nandun sa Amerika kasi funded, na kesyo ang totoong drug lord ng Pilipinas ay si Duterte, kaya pinagpapatay ang mga kalaban kasi gustong suluhin ang cartel. Na napaka-bobong statement para sa akin, alam mo kung bakit? 30 years naman siguro, 26, malapit na mag 30 years na fighting sa drugs si Duterte. Kung siya yung may negosyo niyan, 30 years siyang lugi. Alam mo kung bakit? Kung ikaw ba naman may pabrik ka, pagpapatayin mo yung mga, halimbawa may bake shop ka, gumagawa ka ng tinapay, biglang pagpapatayin mo yung mga nagmotor na may mga tinapay sa gilid, sinong maglalako? Ang ganda ng mindset, di ba? Ang talino ni Las Cañas, di ba? Ngayon, pinagdidikit ang pangalan ni Michael Yang. Michael Yang, may video si Winston Villanueva, ang dating PDEA chief, clearing ang name ni Michael Yang. Nandyan sa account ko na
talagang nagtaka siya bakit nadawit yung pangalan ni Michael Yang sa pabrika ng shabu sa Dumoy. About naman Peter Lim humarap yan doon sa Panakan. Sinabihan siya ni Duterte na pag nalaman ko talaga na ikaw ang Peter Lim na sinasabi ni Espinosa, mamamatay ka talaga. After that meeting, hindi na nagpakita si Peter Lim kasi totoong siya ang hinahanap na jaguar. Saan na ba si Peter Lim ngayon? Naglayas, wanted sa Pilipinas since 2019. In fact, kasali na sa red notice ng Interpol. So yun. Pero hanggang ngayon, yung mga napakabubong mga pulangaw, yun ang pinagsasabi nila. Idinidikit nila kasi may picture si PRRD kasama si Peter Lim. Ganyan naman talaga siguro ang mga illegalista. Magpapapicture yan sila sa mga politiko. Diba? So ngayon, ididikit nila doon kay Duterte. And nag-mind conditioning sila na totoo yung pinagmamalmal, pinagsasabi nila sa kanyas. Yun ang mahirap doon. After kasi nang ni-remove yung mga pulis sa Davao, may balita na may nahuling 900 grams sa Kalinan na sa Kalinan na checkpoint. 900 grams na walang nahuling drug lord kasi itinapon lang daw yung droga at tumakbo na nakapaalang ang drug lord. Ang daming pulis, ba't hindi nila nahuli? So para sa akin kasi, simula na ba to ng pagmansa ng pangalang Duterte? Simula na ba to na taniman sila ng kasong droga? And hindi po imposible yan. Nangyayari po yan sa Pilipinas. Yan ang gusto kong i-clear ni VP. Yan ang gusto kong agapan niya. Kasi marami pa rin hindi broad-minded na Filipino na naniniwala sa chismis. Yon ang gusto kong reakan niya. Ipagtanggol niya ang pangalang pinagkaiingatan ng tatay niya. Magsalita siya against that. Kasi sa akin kasi parang ako na tubong Davao, ako nakilala ko talaga ang pamilya nila. Ako na nakikita ko kung gaano isinugal ni Tatay Digong ang kaluluwa niya sa impyerno para lang malinis ang Pilipinas, para lang yung mga bata natin hindi malulong sa droga kasi nga po, bawat pamilya na may isang adik ang gulot na namang Pilipinas. Ngayon, nasa tamang landas ba ang Pilipinas? Di ba wala? So yun po ang ibig kong sabihin. Pwede naman, marami naman talagang pinagdidemanda na pro-Duterte na mga vlogger, di ba? Pinagdidemanda ni Trillanes. Bakit hindi gawin ni BP Sara yan? Lahat na nagpakalat ng issue na about sa droga sa mga pwede man natin ikasuhan ng cyber libel. Wala naman silang basihan, di ba? Pwede niya naman iutos yan sa mga lawyers niya. Yung bang, pakita niya lang yung ano ba yan? Sa Bisaya ba? Ang pagkamaldita ba? Ipakita na to gamay. Nga dili pwede nga. Basta na lang ta. Daut-dautan. Kasi nga, ang pangit. Ang pangit ng datingan na baliktarin pa yon ang storya na ang drama-drama is against drug kunuhay. And yet, yun pala ang tunay na drug lord. Diba? Parang apakapangit na senaryo ang ginawa nila sa pangalan ni Tatay Digong. 'Di ba? Kaming mga mulat, hindi kami maniniwala diyan. Pero it's about time na dapat naman i-clear yung mga para matauhan din, maging responsible din yung mga bayad na vlogger. Para maging responsible naman sila this time na hindi bawat paghulog ng coins ng kung sino man ang gusto magpakanta sa kanila ng tugtog na yun, hindi sila kayang ipagtanggol pagdating ng panahon. Yun lang po. Sana maintindihan niyo po na need niya talaga na mag-react. Kahit sa sulat lang na reaction, kahit sa konting, yan lang, dokol. Dokla, ma'am. Kada nagpakalat og chismis, ma'am. Yun lang po. Thank you. Have a nice day.